Tayong lahat ay naglalakbay sa buhay na ito, naghahanap ng kahulugan, kaganapan at ng kasiyahan. At ang paghanap na ito ay magdadala sa atin sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay seeker. Mga kapatid, bukas ay ipagdiriwang na natin ang huling linggo ng Kapaskuhan. Ito ay ang Epiphany Sunday o ang pagpapakita ng Panginoon, kung saan babalikan natin ang paghahanap ng tatlong pantas. At sila'y nakarating kay Jesus doon sa Bethlehem. Sila'y naghanap, kaya may natagpuan. Ngayong araw na ito sa ating Gospel, the day before Epiphany, araw ng Sabado, mga kapatid, dinadala tayo sa paghahanap ng dalawang alagad na nabanggit sa ating Gospel. Sila'y mga alagad ni Juan at mula nang ipakilala ni Juan si Jesus bilang kordero ng Diyos, iniwanan nila si Juan at sila'y sumunod na kay Jesus. Isa sa mga alagad na ito ay si Andres. Nang mapansin ni Jesus na itong dalawang alagad na ito'y sumusunod sa kanya, tinanong sila ni Jesus, "What are you looking for? Ano ba yung hinahanap ninyo? Ano ba yung kailangan ninyo?" Mga kapatid, napakahalaga ng tanong na ito. At ito rin yung tanong ni Jesus sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay naghahanap. Tayong lahat ay naglalakbay. Naglalakbay kasi may hinahanap. May hinahanap kaya naglalakbay. Yung buhay ay isang paglalakbay at isang paghahanap ng ano? Ng kasiyahan, ng kahulugan, ng kaganapan, ng kapanatagan, ng kapayapaan. Ano yung hinahanap mo? Sana mag-transcend tayo, hindi lang naghahanap ng material na bagay, material abundance, hindi lang naghahanap ng mga opportunities for work, hindi lang naghahanap ng magandang buhay dito sa mundo, kundi sana mag-transcend tayo na naghahanap tayo ng malalim na kahulugan ng buhay, naghahanap ng tunay na kasiyahan, naghahanap ng kaganapan ng buhay, that fullness of life. Kaya nga, kung ating susuriin ang gospel natin ngayon, ang sagot ng dalawang alagad, saan po kayo nakatira? Actually, ang gustong malaman ng dalawang alagad ay gusto nilang makilala ng malalim si Jesus. Kung saan siya nakatira ay nangangahulugan na gusto naming sumama sa iyo, makilala ka, gusto naming maging alagad mo, gusto naming sumunod sa iyo. Kaya nga, ang sagot ni Jesus sa kanilang tanong, "Come and see, hali kayo, tingnan ninyo." Mga kapatid, sana magandang tingnan din natin na nasaan na tayo sa ating buhay. Nasaan ka na? Saan ka na dinala
ng iyong paghahanap, saan ka na dinala ng iyong paglalakbay sa buhay na ito. Yung paghahanap mo ng kahulugan, yung paghahanap mo ng kasiyahan, ng kaganapan ng buhay, saan ka na dinala? Napalayo ka na ba sa Diyos? Napalayo ka na ba sa pananampalataya? Nalayo ka na ba sa simbahan? Nalayo ka na ba sa pamilya mo? Nalayo ka na ba sa kapwa mo? Minsan, yung paghahanap natin, yung personal search natin, minsan inilalayo tayo sa realidad. Minsan inilalayo tayo sa katotohanan. Minsan inilalayo tayo sa kabutihan. Inilalayo tayo sa pagmamahal. Inilalayo tayo sa pagkakaisa. Minsan inilalayo pa tayo sa halip na lumapit tayo sa katotohanan, sa buhay. Nalalayo tayo. Kaya magandang tanong, saan ka na dinala ng iyong paglalakbay? Ngayong pumasok na tayo sa bagong taon, kung nalayo man tayo, kung naligaw man tayo nung nakaraang taon, kung naligaw man tayo ng landas na wala sa tamang landas, mga kapatid, this is an opportunity for us to start again. But we have to start with humility. Tanggapin natin na tayo nagkamali, tanggapin natin na tayo naligaw, tanggapin natin na kailangan natin ng gabay ni Jesus, gabay ng Diyos. Kaya nga, yung paanyaya ni Jesus sa atin, ikaw ba'y naghahanap? Are you a seeker? Come and see. Ito yung paanyaya ni Jesus. Halika kayo, tingnan ninyo. Baka marami pa tayo hindi nakita sa buhay. Baka hindi pa natin gano'n kakilala sa Jesus. Baka hindi pa gano'n kalalim yung ating relasyon sa Kanya. Ngayon yung opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Kung itong dalawang alagad, naghangad na hanapin ang katotohanan, ang kahulugan, ang kaganapan kay Jesus. Bukas ipagdiriwang natin yung 3 pantas. Hinanap nila ang kaganapan kay Jesus at natagpuan nila sa Bethlehem. Mga kapatid, sana tayo rin maghanap. It is good na tayo ay naglalakbay, tayo ay naghahanap ng tunay na kahulugan, tunay na kasiyahan at ng kaganapan ng buhay. At saan man tayo dalhin ang ating paghahanap, isa lang ang ating patutunguhan, sa Diyos. Maligaw man tayo ng landas, marirealize natin later on, hindi ito yung hinahanap natin, sapagkat ang tunay nating hinahanap ay ang Diyos. Sapagkat nilikha ng Diyos ang ating puso na ang tanging hinahangad ay walang iba kundi ang lumikha, ang gumawa sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, kahit ibaling natin ang puso sa mundo, sa material na bagay, sa posisyon, sa kapangyarihan, hahanap at hahanapin pa rin ng puso ang Diyos. Kasi nilikha ng Diyos ang ating puso para sa Diyos lang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na hanapin ka. Tulungan mo ang pagod naming puso na hanapin ka sa pang-araw-araw naming buhay. Hindi sa material na bagay, hindi sa kamundong kapangyarihan at posisyon, kundi hanapin ang tunay na kahulugan at kasiyahan sa iyo lamang. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon
sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian Devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.